Ikukwento at ipapaliwanag ko sa inyo ang isang storya na puno ng pag-asa, katuwaan, kilig moments at unconditional na pag-ibig. Ang kwentong ito ay galing sa isang Korean movie na My Girl and I. Pero bago namin ituloy ang istorya ay pasuyo po na pa-like, subscribe, and follow para updated kayo sa contents namin. Nagsimula ang kwento sa isang payapang village sa Korea, kung saan makikita natin sa eksena na ito ang isang babae na sinasagip mula sa pagkalunod ang isang lalaki. Ang pangalan ng babaeng ito ay Jenny. Makikita natin dito na umalis na siya bigla at iniwan na lang sa dalampasigan ang lalaki. At ang lalaking nailigtas niya naman ay si Buboy, na makikita natin na nagkamalay na kasama ang mga kwela niyang barkada. Walang kamalay-malay si Buboy kung sino ang babaeng nagligtas sa kanya dito. Makikilala natin dito si Buboy na isang simpleng college student na nakatira sa di kalayuang village kasama ang kanyang nanay at kapatid. Isang araw, habang nasa klase si Buboy, ay makikita natin na classmate niya pala dito si Jenny. Kung saan, mapapansin dito na nahuli ni Buboy na tumitingin sa kanya si Jenny. Nagtaka at napaisip si Buboy dahil dito. Pagkatapos ng klase ay nagkasalubungan sila sa isang hallway. At laking gulat ni Buboy nang sabihin bigla ni Jenny na ibili siya nito ng hopya. Kaya lumipas ang ilang oras ay pinuntahan niya si Jenny para ibigay ang binili niyang hopya. Nagulat din ang ibang estudyante sa school nang nakita sila. Mabilis kumalat sa eskwela ang pangyayari na ito. Kaya nabilib ang mga kaibigan ni Buboy dahil ito palang si Jenny ay sikat sa school sa kagandahan nito. Samantala, habang naglalakad si Buboy sa eskwela, ay sinalubong siya ng isang dambuhalang captain ng judo club na si Tiny. Malalaman natin dito na may gusto pala siya kay Jenny. Kung saan, habang tinatakot siya ni Tiny, ay itinanggi ni Buboy na may relasyon sila. Biglang dumating si Jenny sa eksena at sinabi nito kay Tiny na nagde-date na silang dalawa ni Buboy. Laking galit ni Tiny dito at binalabag si Buboy sa daan. Swerteng biglang dumating naman ang mga barkada ni Buboy, kaya nakatakas kaagad sila. Habang nakatakas sila ay makikita natin na masaya silang nagbabike papalayo sa eskwela, papunta sa isang lighthouse malapit sa dagat. Habang nakaupo sila sa malapit sa lighthouse, sinabi ni Jenny na ibili siya nito ng bagong cellphone dahil nawala daw ito nung panahon na niligtas niya si Buboy sa pagkakalunod noon. Nagtaka si Buboy dito dahil wala siyang idea na si Jenny pala ang nagligtas sa kanya. Makikita natin dito ang sweet moment nila sa lighthouse habang tinitingnan ang magandang sunset. Samantala, nagsunod-sunod ang mga araw ay lalong nahulog ang mga loob ng dalawa sa isa't isa. Madalas na silang magkasabay na naglalakad at nagbibisikleta sa eskwelahan. Isang araw, habang nagkaklase sila, ay biglang may pumunta sa room nila upang ibalita na inatake daw sa puso ang lolo ni Buboy. Agad pumunta si Buboy dito. Ngunit, laking dismaya niya nang nalaman niya na prank lang pala ito ng kanyang lolo na si Lolo Ben. Pinapunta niya lang pala si Buboy sa bahay upang makipagkwentuhan. Pagkalipas ng ilang sandali ay laking gulat ni Buboy nang biglang dumating din si Jenny upang dalhin ang naiwan niyang bag kanina. Nagkwentuhan sila doon kasama ang lolo niya. Dito kinuwento ni Lolo Ben ang istorya sa dating pag-ibig niya noon, kung saan nagkahiwalay siya ng first love niya dahil kailangan niyang sumabak sa giyera. At nang bumalik siya sa kanilang village ay wala na ang kanyang kasintahan sa lugar na iyon. Lumipas ang panahon ay naging may-ari na ng purenarya si Lolo Ben. At laking gulat ni Lolo Ben na ang isa niyang pinaghandaan ng lamay ay asawa ng naging first love niya. Natanaw niya sa malayo ang first love niya na umiiyak at hindi niya na ito inabala pa simula ng araw na iyon. Hanggang sa nakilala niya ang naging lola ni Buboy. Samantala,
Nang matapos ang kwentuhan sa bahay ni Lolo Ben, ay lumipas ang mga araw at nagpatuloy sa mga sweet moments sa school ang dalawa. Makikita natin na talagang masaya sila na laging magkasama. Isang araw, napagkasunduan ng barkada na mag-travel sila sa isang island sa kanilang probinsya. Ngunit nang nasa pier na sila ay laking gulat nila Jenny at Buboy dahil set up lang pala ito ng kanilang kaibigan upang silang dalawa ay solong makapag-date sa island. Ayan na nga, nakarating na sila sa islang ito, kung saan sobrang sweet nila dito. May moment pa na umuulan at dito nangyari ang first kiss nilang dalawa. Pagkatapos nito, hiwalay naman silang natulog kaya good job pa rin sa kanilang dalawa. Samantala, kinabukasan pagkagising ni Buboy ay wala sa accommodation si Jenny at hinanap niya ito. Hanggang sa natagpuan niya si Jenny sa isang magandang view sa island. Ngunit, habang tinitingnan nila ang langit, ay laking gulat ni Buboy nang biglang bumagsak si Jenny. Sobrang pagkabalisa ang naramdaman ni Buboy dahil dito at agad-agad na tinakbo si Jenny paalis ng island upang makauwi sa kanilang lugar. Pagdating sa pier, makikita pa natin na sinampal siya ng ama ni Jenny. Malalaman natin dito na ito palang si Jenny ay may sakit na leukemia. Sa mga sumunod na araw, ay palagi nang binibisita ni Buboy si Jenny sa hospital at siya ang nagbibigay ng sigla at saya sa mukha ni Jenny araw-araw. May eksena pa na nagpapatawa siya sa harap ni Jenny ngunit di niya alam na nandun pala ang tatay ni Jenny. Magaling magpatawa si Buboy kaya napapasaya niya si Jenny. Pero sa likod ng pagpapatawa niya ay ang matinding lungkot sa kanyang puso. Makikita din natin ang mga masasakit na treatment kay Jenny habang siya ay nasa hospital. Samantala, isang araw, nag-request si Jenny kay Buboy na bumalik muli sa island dahil ito ang magiging last wish niya bago mamatay, kung saan agad itong sinang-ayunan ni Buboy. Sa mga sumunod na araw, ay pumunta na sila sa pier upang matupad na ang last wish ni Jenny. Ngunit sakto na merong malakas na bagyong nagaganap, kaya ayon sa istasyon ng pier, walang biyahe ng ferry sa araw na iyon. Grabe ang sakit sa damdamin ni Buboy dito, kung saan sinikap niya pang pilitin ang mga personnel ng pier na baka pwede kahit silang dalawa na lang ang bumiyahe. Ngunit hindi talaga pwede. Binalikan niya si Jenny sa kinakaupuan nito at habang umiiyak silang dalawa ay nawala ng malay dito si Jenny. Samantala, tatalon ang istorya kung saan lilipas na ang maraming taon at binalikan ni Buboy ang island na nag-date sila ni Jenny noon. Nakita niya dito ang bag at diary ni Jenny at nalaman niya na nagsasaboy pala ng mga buto ng bulaklak nung panahon na iyon si Jenny bago ito nahimatay. Kaya, nasaksihan dito ni Buboy ang napakagandang lugar sa isla na punong-puno ng bulaklak na nagbunga dahil sa ginawa ni Jenny. Natapos ang pelikulang ito ng malungkot dahil namatay ang ating bida na babae sa storya. Ngunit, sa kabila ng mga nangyari na ito, ay bago siya namatay, naranasan niya ang isang makulay na pag-ibig sa piling ni Buboy. Isa sa magandang aral sa pelikulang ito ay ang pag-cherish natin sa mga mahal natin sa buhay at magagandang kaganapan na nangyayari sa atin. Dahil sa totoo, walang nakakaalam kung hanggang kailan lang tayo eksakto sa mundong ito. Anyways, sana nagustuhan niyo po ang aming kwento. Hanggang sa muli, God bless po!